Hingin ko po tayong lahat na magsitayo at tayo manalangin. Mag-pray po tayo. Lord Heavenly Father, salamat Panginoon sa umagang ito. Salamat Panginoon sa blessing. Salamat Lord sa pag-ingat. Salamat Lord sa provision financially at sa mga bagay na kailangan po namin Panginoon. Papasalamat rin po kami sa buong week na binigay niyo sa amin Panginoon na kami ay maayos at kami Panginoon nagpapatuloy. Salamat Lord sa kalakasan. Lord, sa umagang ito, sa pagsimula namin Panginoon ng inyong service, Panginoon, this morning. Nalangin po kami, Panginoon, humiling kami ng tulong na hindi po kami, Lord, madistract at maalis sa inyong katotohanan, sa inyong bigay na kaligtasan, sa inyong kadakilaan, Panginoon. Lahat ng babanggitin, lahat ng pag-uusapan, lahat, Panginoon, ay maging focus sa inyo, Panginoon, at sa inyo lamang. Salamat, Panginoon, lahat ito binabalik namin sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Thank you very much. Let's all sit down. At welcome sa lahat na nandito, no? At sa ating pag-i-start, okay? Request ko ang na bawat isa sa atin na na mamaya i-make sure natin, no, pagka 10 o'clock ay naka-prepare na tayo para pagka 10 lahat na tayo ay nakahanda, no? So, sa pag-start natin, few announcement. Huwag niyong kalimutan na meron tayong mga faucet diyan. Maghugas ng kamay po lagi, no? Dahil 'yun yung paalala sa atin ng previously dahil doon sa mga news about doon sa nakakahawang mga rashes, no? So, huwag niyo kalimutan maghugas lagi ng kamay. Tapos pag-uwi tayo ng bahay, maghugas bago pumasok. Okay? Para tayo ay safe lagi. Okay? So, yun lang naman. Sa ating pag-start ngayon, siguro magawitan muna tayo. Tawagin natin si Brother Don para bigyan tayo ng isang awit para mai-focus tayo sa harapan ng Panginoon this morning. Brother Don, please. Magandang umaga po sa bawat isa. Magandang umaga po sa bawat isa. So tayo po ay magsitayo at tayo po ay magsimula. At simulan natin ang umagang ito sa isang awiting na nagpapakita sa atin ng resulta ng grasya ng Diyos sa ating buhay. Buksan natin ang ating mga songbook sa hymn number 280. Awitin natin ng Redeemed, How I Love to Proclaim It. Yeah. Or sa Tagalog, natubos. Katubos ng dugo. Awitin naman po natin ang first hanggang fourth stanza. Redeemed, how I love to proclaim it. In the first verse now, sing. Redeemed, how I love to proclaim it. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed through His infinite mercy. His child and forever I am. Redeemed by the blood
Dahil kay Jesus, tayo ay natubos mula sa ating mga kasalanan. At ang ibig sabihin nito ay ikaw na dating nasa kasalanan, ngayon ay na kay Kristo na. Kaya sunod natin yung awiting, Now I belong to Jesus. Yeah. Now I belong to Jesus. Awitin natin ang first hanggang third stanza. Now I belong to Jesus on the first verse now. Sing. Jesus, my Lord, will love me forever. From Him no bar of evil can sever. He gave His life to ransom my soul. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Second verse now. Once I was lost in sin's degradation, Jesus came down to bring me salvation, lifted me up from sorrow and shame. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Joy floods my soul, for Jesus has saved me, freed me from sin that long had enslaved me. His precious blood He came to redeem. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Ayun na po yung mga kapo, and tawagin po yung Jesus. Amen. So, doon sa mga napag-anohan natin ng mga awit, at tatandaan nyo ito, ang reason kung bakit tayo ay nandito ngayon sa simbahan, kasi para maintindihan ninyo na hindi lang yung ating mga pangarap, hindi lang yung ating mga trabaho, hindi lang yung ating mga pag-aaral ang mahalaga sa mundong ito, no? Ang dapat maintindihan natin, kaya tayo ngayon nasa church, hindi kayo dito tuturuan ng mga pinag-aaralan ng mundo, yung mga pangarap ninyo ay matutupad dito, hindi yan. Hindi yan. Ang ibibigay sa inyo ng simbahan, simple lang, na nanggaling sa Biblia, merong Diyos, at ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng pag-asa araw-araw para magbago sa ating mga kasalanan. Ang sabi ng Biblia sa 1:13-16, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, na kung sino man ang maniwala sa ginawa ni Kristo sa krus, ay ililigtas niya sa kabayaran ng kasalanan na naging sanhi ng pagkakapahamak natin sa impyerno. Ang kaligtasan ay na kay Kristo, ang kaligtasan ay nasa Diyos. Kaya mga kapatid at mga kabataan, sana ngayong linggo ay makilala nyo na merong Diyos at merong kaligtasan sa Diyos. Tayo ay magsitayo, mag-close tayo sa ating introduction para tayo ay maghiwa-hiwalay na sa ating mga kanya-kanyang klase, no? Let's pray. Lord Heavenly Father, we thank you this morning sa inyong kabutihan, sa inyong
weekly na grant sa amin ng blessing, provision at kalakasan. Ganun, Panginoon, sa linggong ito, dalangin po kami maibigay namin ang aming best para naman, Panginoon, maibigay rin namin ang aming buong lakas para pasalamatan ka at makilala ka po, Panginoon, at mapurihan ka sa pag-aawit at mapurihan kayo sa mga taong makakasalamuhan namin ngayong araw. Lord, nalangit po kami, nagamitin niyo po kami, at ganoon rin po, Panginoon, tulungan niyo kami, Lord, matuto ngayong umaga sa inyong salita, hindi, Lord, ng kung ano-anong bagay, kundi nalangin po kami, kayo lamang ang mapurihan, wala nang iba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, so tayo ay divide sa ating mga klase. Okay? Ano po? Okay, so sige. Para sa mga nandito, kuha kayo ng mga Bibles ninyo. Okay? Get your Bibles. Tapos, kung may notebook kayo, much better. Kasi, ngayong umaga, pag-aaralan natin ay isang malaki-laking klase, no, ng doktrina sa Biblia. Ito ay isang malaking klaseng doctrine. Okay? At kung pwede mo dyan, JM, mailagay doon sa ating ngayon, doon sa ating topic ngayon tungkol sa sanctification. No? Ito ay isang doktrina sa Biblia na minsan hindi natin alam na meron palang ganito, pero ang doktrina ito ay tumutukoy sa trabaho ng Diyos na ginawa niya nung tayo ay nanampalataya. Ibig sabihin, kung ikaw ay isang tao na naintindihan mo na makasalanan ka at gumagawa ka ng kasalanan at naintindihan mo na si Kristo lang ang tanging paraan para mapatawad ka ng Diyos, dahil ang sabi ko nga sa inyo, ang ating kaligtasan ay hindi ritual. Ang ating kaligtasan ay hindi tradisyon. Mag-pray kaligtas ka na, hindi ganoon ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay isang realidad na tumutulak sa isang tao na yumuko at isuko ang kanyang sarili, dahil ang Diyos na nakilala niya ay isang banal, isang pantay, at isang mapagmahal na Diyos. Good news yun, na ang Diyos ay banal at pantay. Ang problema, mabuti ang Diyos, ang problema ang tao hindi. Yun ang problema. So kung mabuti ang Diyos at ang tao ay hindi mabuti, ang tao ay gumagawa ng masama, bilang isang Diyos na pantay, walang kinikilingan at walang pinoprotektahan, walang pinapaburan. Isipin nyo to, may nakita kang taong binubuli, ano ang mararamdaman mo? Magagalit ka dun sa mga nang-aapi. Tataas ang iyong galit dahil gusto mong tulungan yung tao na yon, at yung mga nang-aapi na yon, na mga taong mapagmataas, inaapi yung mababa lang, tataas yung galit mo doon sa mga taong yon na nang-aapi ng isang maliit na tao. Di ba? Pero ito yan, ganun rin ang itsura natin sa Diyos. Nakita tayo ng Diyos na gumagawa ng kasalanan, araw-araw niya tayo nakikita, araw-araw niya nasasaksihan na itong tao na ito na ginawa ko ay araw-araw sumusuway sa akin. Yun ang tinatawag natin na ang tao ay lubos na makasalanan. Kung meron pang tatalo sa tao, wala na makakatalo sa tao pagdating sa kasalanan. Hindi nyo ba alam na recorded sa Biblia na nakita ng Diyos ang tao na masama? Buksan natin. Genesis ito. Panahon pa to ni Noah. Genesis chapter 6, verse 26. Open your Bibles now. Genesis 6, verse 26.
Nandiyan na ba? Babasahin natin. 26. Genesis chapter 6 verse 26. Ay, wala ba? Mali. Okay. Genesis chapter 6 verse 5 pala. 26 naman sa akin. Okay. Okay. Genesis chapter 6 verse 5. Okay. Verse 5, nandiyan na kayo? Amen. Basahin natin ha. Ang sabi sa verse 5, at nakita ng Diyos, nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa. At ang bawat haka o yung bawat kaisipan, yung bawat thoughts, ang ano nito sa English ay thoughts, yung mga iniisip ng tao, yung mga lumalabas na kaisipan sa tao. Example, nakatayo ka lang, may lumabas sa isip mo. Ano na kaya nangyari doon sa sa pinapakinggan kong na programa sa TV? Yun ay thoughts. Meron kang thoughts. Nagtatanong ka. Yun yung haka mo, di ba? Pero ang nakita ng Panginoon, napakarumi, napakasama ng lumalabas sa isipan ng tao. Pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Hindi yan totoo, Brother David. Alam mo kung bakit? Kasi may mga taong gumagawa ng mabuti. May mga taong hindi gumagawa ng masama. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit gumagawa sila ng mabuti at hindi sila gumagawa ng masama? Dalawang bagay. Una, yung tinatawag natin na tayo ay nilikha ng Diyos. Kaya, ang batas ng Diyos, ang sabi doon, is written in our hearts. Nakasulat sa ating mga puso ang salita ng Diyos. Diba? Example, pagtanungin mo yung bata, pag may nahulog dyan na wallet, dyan, ano ang gagawin mo? Ang sasabihin ng batang inosente, ay, ibabalik ko to sa kung sino, hahanapin ko kung sino yung may-ari nun. Di ba? Tayong mga adult, mga matatanda, ang unang iisipin natin, ako wala kaming pagkain. Pero yung inosenteng bata, ang nasa isip niya, uy, kailangan ko itong ibalik. Bakit? Kasi nasa DNA natin, nakalagay sa ating mga puso at isip, na ang tama at mali ay hindi kailangan nanggagaling sa ibang tao. May natural tayong tama at mali, at yung tama at mali na yon ay galing sa Diyos dahil siya ang lumikha sa atin. Pangalawa, kung bakit gumagawa ng mabuti ang tao, ay dahil sa mga nilagay ng Diyos na institusyon sa lupang ito. Ano yung mga institusyon na yon? 3 yung institusyon na nilagay ng Diyos. Di ba? Kung bakit ang tao hindi gumagawa ng mali. Bigyan ko kayo ng picture kung ano tong 3 na ito. Una, yung tinatawag nating unang institusyon na nilagay ng Diyos para paglabas ng isang tao sa mundong ito, mayroong gagabay sa kanya ng tama at mali. Sino yon? Yon ay ano yung una? Ano yung unang kakamulatan niya na institusyon or organisasyon na gagabay sa kanya sa tama at mali? Ano yon? Ang pamilya. Yun ang una. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, pag ang isang pamilya, wala ang Diyos sa isang pamilya, hindi ka na magtataka kung bakit ang isang bata na lalaki ay walang takot sa Diyos, walang pakialam sa Diyos, at mas hilig niya na gumawa ng mga bagay na kahit alam niyang hindi nararapat, ay
gagawin niya dahil lang sa kanyang kagustuhan. Kasi walang naglilimit sa kanya. Kaya napaka-importante ng unang institusyon na nilagay ng Diyos ang pamilya dahil doon hinuhubog ang isang bata. Pag tumanda ang isang bata at lumabas siya sa pamilya, ang pangalawang institusyon at organisasyon na nilagay ng Diyos para bantayan, gabayan, ang sabi nga ng Biblia, ito ang espada ng Diyos, it's para sa kanyang hustisya. Di ba? Ito ang tinatawag na government or authority. Itinatag ito ng Diyos, ang Diyos ang naglalagay ng mga tao dyan para i-bless ang mga tao or para parusahan ang mga matitigas na ulong mga makasalanan na nagre-rebelde sa Kanya araw-araw at damhin nila yung hustisya ng Diyos sa kanilang bansa. Ito ang isang nakatotohanan mga kaibigan kung bakit tanggalin mo ang pamilya, may lalabas na isang broken na child, na tao, kulang siya sa empathy, kulang siya sa awa, kulang siya sa mga character na dapat meron ng isang tao. Ngayon, tanggalin mo ang gobyerno o yung enforcer ng hustisya, lalabas ang karumihan ng tao. Kung bakit walang gumagawa? Kasi mahuhuli ka pag gumawa ka ng masama. Tanggalin mo yung mga nagbabantay sa kalsada. Tingnan nyo kung ano mangyayari. No? Kalsada pa lang yun. Tanggalin nyo ang barangay, ang mga tanod sa inyong barangay. Tingnan nyo kung ano mangyayari. Tanggalin nyo ang mga pulis. Tingnan nyo ang mangyayari. Sigurado ako walang tindahan, walang magtatayo ng tindahan sa lugar na yon. Bakit? Kasi walang kakatakutan yung mga tao. Malaya silang gawin ang kanilang natural na tibok ng kanilang puso. Diba? Ganon. Ang rason kung bakit pag may nagsabi sa atin, hindi naman lahat ng tao masama. Kasi gumagawa sila ng mabuti. Alam mo kung bakit sila gumagawa ng mabuti? Kasi naglagay ang Diyos ng haharang sa kasamaan ng tao. Yun ang rason kung bakit kahit ang isang tao ngayon makakita ng manok, takot siyang kunin yun. Bakit? Kasi alam niyang pag nahuli siya, katakot-takot ang aabutin niya. Huhusgahan siya ng mga nasa paligid, ikukulong siya, huhulihin siya ng mga pulis, huhusgahan siya sa isang korte. Nakita niyo? Di ba? Meron nga, hindi ko to pinopromote, pero ito yung isang bagay, ito isang movie na hindi dapat panoorin, pero yun ay isang movie tungkol sa isang sitwasyon na tatanggalin nila yung enforcement ng batas. Sa ilang oras, pwede nila gawin ang lahat nila ng gusto. Sabi ko sa inyo, ang lala ng palabas na yun. Diba? Hindi ko yung pinanood pero nababasa ko yun sa mga doon sa mga movie summary. Kasi mahina ang ko sa mga ganyan, sa mga horror. Diba kaya nagbabasa-basa na lang ako? Pero, ang point is ito, tanggalin mo ang pamilya, makikita mo ang isang broken na tao. Makikita mo, pag tinanggal mo ang gobyerno o ang mga enforcer ng batas, makikita mo ang naturalisa ng tao, lalabas yan. No? Bakit ang mga tao gumagawa ng mabuti? Kasi nung pinanganak sila, alam nila na merong sasaway sa kanila na nanay at tatay. Alam nila na sasawayin sila ng kanila mga teacher. Alam nilang sasawayin sila ng pulis. Alam nilang sasawayin sila ng mga otoridad pag gumawa sila ng mali. In-establish ng Diyos ang mga institusyon na ito para tayo hindi lumaganap ang kasamaan.
at magawa natin ang kasama. Pero mga kaibigan at mga kapatid, ito tatandaan nyo, hinding-hindi kaya pigilan ng batas at ng mga magulang ang tinatawag nating kasalanan. Hindi yan kaya pigilin. Yung previous na balita, di ba? Tingnan nyo yung nangyayari. Ang gulo na, Pilipinas. Nagkagulo rin sa ibang bansa. Di ba? Ganon kalala ang kasalanan. Kaya, dalawa pa lang ang binigay kong institusyon. Ito yung pangatlo. Yung pangatlong inilagay ng Diyos para pigilan ng kasamaan sa mundo. Ito ang simbahan. Ang simbahan, ito ang nagpapaalala sa tao. Hindi ka man mahuli ng mga pulis, hindi man malaman ng magulang mo, pero alam ng Diyos na gumagawa ka ng kasalanan. Wala kang takas dito, wala kang pwedeng pagtaguan. Lahat ng ginagawa mo sa sikreto, kitang-kita ng Diyos. At hindi ang Diyos pumapabor sa mga masasama. Galit ang Diyos sa kasamaan. Galit ang Diyos sa kasalanan. Kaya merong paghuhusga sa mga gumagawa ng masama. Sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi man niya, makapagtago man siya sa mundong ito, pero pag namatay siya, araw-araw susunugin sa impyerno ang isang taong masama na hindi nagsisi sa kanyang mga kasalanan. Hindi biro. Makaligtas ka man sa mundong ito, magsaya ka man sa mundong ito, wala mang humuli sa'yo, namatay ka ng mapayapa. Pero ang kabayaran ng kasalanan mo, tatanggapin mo. Buong buo, walang labis at walang kulang. Ibabagsak sa'yo ng Diyos ang galit niya sa impyerno. Yun ang rason kung bakit, mga kaibigan at mga kapatid, pinapakilala ng simbahan na may Diyos. Bakit? Kasi ang makapagliligtas lang sa atin mula doon sa kabayaran ng kasalanan natin ay ang yung ginawa ni Kristo sa krus. Bakit? Hindi mo kayang bayaran ng kasalanan mo. Kung babayaran mo ang kasalanan mo, impyerno ka pupunta. Lahat tayo pupunta sa impyerno para bayaran ng kasalanan natin. Pero, ang offer sa iyo ng Diyos, magsisi ka. Pagsisihan mo. At manampalataya ka doon sa tanging bagay na makapaghuhugas ng kasalanan mo. Hindi mo kayang bayaran ng kasalanan mo, pero kaya kang tulungan ng Diyos kung mananampalataya ka. Saan? Sa ginawa niya sa krus. Mga kaibigan at mga kapatid, ito ang tinuturo ng simbahan. May kaligtasan sa Diyos. Pwede ka magbago. Tutulungan ka ng Diyos. Pwede mong baguhin yung mga bagay na yan. Pwede kang makatakas dyan. Ang Diyos ang tutulong sa'yo. Yun ang tinuturo ng simbahan. Eternal life ang matatanggap ng isang taong susuko sa kanyang kasalanan at babalik sa Diyos. O di ibig sabihin pala, pag ako gumawa ng krimen, pwede ako magtago at tumanggap sa Diyos at pupunta ako ng langit. Kung tumanggap ka sa Diyos, pupunta ka ng langit. Kung nagsisi ka, pupunta ka ng langit. Pero ang isang tunay na Kristiyano, hindi siya magtatago. Haharapin niya yung kasalanan niya dahil alam niyang pinagsisihan niya na. Kaya kailangan niyang lumabas sa pagtatago niya at isurrender ang sarili niya sa mga pulis para tanggapin yung kabayaran ng kanyang ginawa sa lupang ito. Dahil sa kabilang buhay, nandoon na ang pangako ng Diyos sa kanya. Walang isang Kristiyanong magtitigas sa kanyang kasalanan. Susuko siya sa mga binigay ng Diyos na otoridad. Yun ang dahilan kung bakit yung mga bata pag nakagawa ng masama, di ba? Lalapit yan sa'yo.
magsasorry yan. Bakit? Alam niya yung kanyang nagawang mali. At alam niya na nagawan kanya ng mali. Kaya lalapit ang bata sa'yo. Ganon ang isang Kristiyano. Tama ba? Hindi, ayoko makita. Bahala kayo. Basta tandaan niyo to, hindi biro ang kasalanan. Pag pinikit nyo ng huling beses ang inyong mga mata, wala pa kayo sa Panginoong Kristo, tatanggapin natin ang hustisya ng Diyos. Okay? This morning, dahil 9 na, okay, tayo ay focus doon sa tinatawag nating sanctification. Isang doktrina sa Biblia na ang sabi ko nga kanina, hindi sapat ang gagawin mong mabuti. Hindi ka maliligtas na mga gawain mong mabuti. Ang tanging makapagliligtas sa atin ay ang ginawa ng Diyos na mabuti para sa atin. No? At kasama ito sa mga kabutihan na ginawa ng Diyos para lamang sa atin. Yung tinatawag na sanctification. Okay? Ano po ang sanctification? Ito ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Ano ba ang sanctification? Pwedeng narinig mo na to, na ang sanctification ay ang patuloy na pagtulong ng Diyos sa tao na magbago para siya ay maging banal, para maging maayos sa harapan ng Diyos. No? Pwedeng narinig nyo na to na, ay, yung sanctification, ito yung nagsasabi na ikaw ay nasa Diyos na. Yun ay mga tama, di ba? Pero hindi yun ang pinakasaktong ibig sabihin ng sanctification. No? So, ito ang tututukan natin this morning. Ano ba ang sanctification? Napaka-importante nitong doktrina na to kasi pag nakita nyo kung ano ang sanctification, maiintindihan ninyo ngayong umaga na maliban sa kaligtasan, may ginawa pala ang Diyos para sa atin. At meron tayong importansya na kung saan hindi lang si Kristo basta namatay. Kung hindi, ang sabi sa pag-uusapan natin, kasama tayo ni Kristo nung siya ay namatay. Paano yun? Lahat yan sasagutin natin ngayong umaga. Kasi yan ay nasa ilalim ng discussion natin tungkol sa tinatawag nating sanctification. Ano ang sanctification? Sanctification is the divine act, tingnan nyo to, the divine act of God whereby He imparts, no, His holiness to the inner man or newly born one and sets apart the entire man to the service of God. Ibig sabihin, hinihiwalay ka, siniseparate ka ng Diyos, at yung kanyang kabanalan ay ibinigay niya doon sa iyo para ikaw ay makapaglakad, makapagpatuloy sa buhay mo na merong patutunguhan, may pupuntahan dahil alam mo yung tinatawag natin na katuwiran at kabanalan. Itong bagay na to ay isang napakalaking doktrina. Pero ang importansya nito sa ating salvation ay napakalaki. Bakit? Kasi sa salvation natin, ito yung nangyari. Pagtapos natin manampalataya sa Diyos, naniwala tayo sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, tayo ay naligtas. Saan? Naligtas tayo sa galit ng Diyos, naligtas tayo sa kabayaran ng ating mga kasalanan, at pinangakuan tayo ng buhay kasama ng Diyos pagtapos ng buhay na ito. At kasama doon yung tinatawag na kapatawaran. Nung tayo ay nanampalataya kay Kristo, pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan. Bakit? Kasi may nagbayad na. Kaya pwede na tayong patawarin ng Diyos. Di ba? May nagbayad na. Kaya tayo kayang patawarin ng Diyos. At hindi lang yun, no? Yung kanyang hustisya na dapat mabayaran ay nabayaran na. Kaya hindi ka na pwedeng sabihin na ikaw ay guilty
sa kasalanan mo, itapon yan sa impyerno. Hindi na. Idideklara ka na ng Diyos na walang kasalanan. Hindi dahil malinis ka, hindi dahil maayos kang tao, kung hindi dahil sa ginawa ni Kristo nung siya ay nabubuhay pa at namatay siya para siguraduhin na ikaw ay maging maayos sa harapan ng Diyos. Yun ang dahilan kung bakit kung hindi namatay si Kristo, hindi tayo makakabalik sa Diyos. Pero dahil namatay siya, siya yung nagkonekta sa atin sa Diyos. Nakatalikod sa atin yung Diyos dahil galit siya sa kasalanan natin. Diba? Pero ano nangyari? Yung galit niya nawala na yun. Bakit? Binuhos yun lahat doon sa nagbayad ng kasalanan mo. Si Kristo ang tumanggap ng kabayaran ng kasalanan mo. Kaya ngayon nakakatingin na sa iyo yung Diyos Ama. Bakit? Kasi bayad na yung kasalanan mo. Maputi ka na. Kasi yung karumihan mo, nilagay kay Kristo. At sinunog, winasak ang katawan ni Kristo, no? Ibig ko sabihin ng sinunog ay talagang ganun na lamang yung ginawa sa katawan ni Kristo para lang mabayaran yung kasalanan mo. Wasak na wasak. Dahil yun ang kabayaran ng ating kasalanan, ang kamatayan ni Kristo sa krus. Kaya ngayon, ikaw ay ligtas, pinangakuan ng Diyos ng walang hanggang buhay, pinatawad ng Diyos, ikaw ay dineklarang wala ng kasalanan dahil kay Kristo. Hindi lang yon, ikaw ay aakuin pa niya bilang isang anak. Gagawin ka niya bilang kanyang anak. Doon papasok ang tinatawag nating sanctification. Kung saan makikita natin, ang ibig sabihin ng salitang sanctification, maintindihan natin sa verb form ng sanctification. Ang sanctification kasi ay noun. Ano ang verb nito? Ito yung action form ng tinatawag natin sanctification. Sanctify means to be set apart. Pwede mo dyan doon may labas? Yan. Sanctifies means to be set apart. Ibig sabihin ito, pag ikaw ay siniset apart, hinihiwalay ka, ibig sabihin ito, pag ang isang bagay ay isa-sanctify, ibig sabihin ito ay lilinisan ka, huhugasan ka, ikaw ay ihahanda para sa isang special na purpose. So pag nilagay natin yung sanctify sa ating mga Kristiyano, pag sinabi natin sinanctify tayo ng Diyos, dumaan tayo sa process ng sanctification. Anong ibig sabihin nito? Next doon, sanctification is the Lord's process of separating us from sin and setting us apart for holiness. Ito ang sanctification. Ang ginawa ng Diyos, hiniwalay niya tayo mula doon sa kasalanan. Doon sa basura ng kasalanan. Kinuha ka niya, nilinisan ka niya, at ngayon hinanda ka niya para sa purpose ng kanyang glory. Ganon ang ginawa ng Diyos sa bawat isang Kristiyano. Kaya mapapansin nyo, ang mga Kristiyano, sipag na sipag sila, talikuran, at humiwalay, at lumayo sa kasalanan. Bakit? Kasi nasa puso na nila yung kabanalan ng Diyos. Yun ang paglilinis sa atin ng Diyos. Hiniwalay tayo. Noon wala kang pakialam kung gagawin mo tong mga bagay na to. Sigarilyo, inom, wala kang pakialam noon. Pero nung nakita mo na ang Diyos pala ay galit sa kasalanan, naintindihan mong may kaligtasan kay Kristo, pag sumurrender ka sa Diyos, sumurrender ka sa ginawa ni Kristo, may kalayaan sa Kanya. Kalayaan saan? Kalayaan pumili na sumunod sa Diyos, talikuran ng kasalanan. Malaya ka na ngayon, talikuran yung mga kasalanang itong maglalagay sa isang tao sa impyerno at
lalabas ng galit ng Diyos. Nakita niyo yun? Malaya ka na ngayon pumili. Alam mo na ayaw ng Diyos yan. Kaya malaya ka na pumili. Kaya pag pumili ka pa rin ng mali, wala na. Tatanggapin mo talaga ang galit ng Diyos dito sa lupa. Hindi ka na mapupunta sa impyerno, pero ang consequence ay tatanggapin mo. Bakit naman? Hindi niyo nakikita, no? Magsigarilyo ka, ano nangyari sa katawan? Kakasakit ka sa diba? Uminom ka, ano mangyari sa katawan? Ibis makasama mo pa ng matagal na panahon ang pamilya mo, ang anak mo, sinira mo dahil sa mga bisyo, ano nangyari? Wala na, hanggang doon ka na lang, diba? At nakapagtataka na, Kristyano ka, nagbibisyo ka, diba? Dahil hindi mo na pagmamayari ang katawan ng Diyos. Tapos sinisira mo sa mga bagay na yon, nakapagtataka. Diba? Di lang yon. Yung pagsisinungaling, para nagsinungaling, pero pag nalaman ng tao na sinungaling ka, hindi ka na pagkakatiwalaan. Sirang-sira ka. Tandaan yan. Diba? Pag nalaman ng tao, sinungaling to. Wala na. Pagkakatiwalaan ka pa kaya, hindi na. No? Yung galit mo, ang sabi ng Biblia, ang nabubuhay sa patalim rin mamamatay. Totoo yun. Diba? Pag nahilig ka sa mga rambulan, suntukan, doon ka rin magagrabe. Dahil hindi nagbibiro ang Diyos sa kasalanan. Kaya, kinuha tayo ng Diyos mula doon sa basurang yon. Nilinis tayo, inayos tayo, at inihanda tayo para sa isang path na susundan natin na kung saan bilang isang mananampalataya. Magpapasalamat ka na lang dahil malinaw yung pupuntahan mo. Saan papunta ang isang Kristiyano? Sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Siya ang boss, hindi tayo. Sino ang boss? Si Kristo, hindi tayo. Nakita niyo yun? Kaya tayo siniseparate, hinihiwalay tayo. Ito yon, i-breakdown natin. Ano yung action? Ang action is to separate us from sin. Ito yung ginagawa ng Diyos. He separates us from sin. Ano yung rason ng kanyang pag-separate sa atin? Next doon. Ano yung rason ng kanyang paghihiwalay sa atin? Ang rason ay para sa kabanalan. Para ihiwalay tayo sa kanyang glory. Ang Diyos ang naglalagay sa isang Kristiyano papunta doon sa kabanalan. Ito ang pupuntahan mo. Maging banal ka dahil banal ako. Ako ang magbibigay sa iyo niyan. Hindi mo kayang maging banal. Nakita niyo yun? Be ye holy, maging banal ka kasi banal ako. Ang problema, walang taong kayang maging banal. Kaya ibig sabihin, kung hindi ka lalapit sa Diyos, hindi ka susuko sa Diyos, hindi ka mailalagay sa tamang takbuhin. Hanggang ngayon, paikot-ikot ka pa rin sa kasalanan. Diba? Ang tagal mo na sa simbahan, pero nandoon ka pa rin sa paulit-ulit na kinababagsakan mo. Pero kung ikaw ay sumurrender na sa Diyos, alam mo ang pupuntahan mo, bakit? Kasi siya ang nagbibigay sa iyo yan. Makikita mo yan sa Biblia, ito pala dapat. Ganito pala dapat. Ito pala si Kristo. Dapat pala gayahin ko si Kristo. Ito ang susundan ko. Ito ang lalayuan ko. Ito ang ayaw ng Panginoon. Kasi nandoon ka sa Panginoon. Di ba? Ang aksyon, ihiwalay tayo sa kasalanan. Ang rason, para tayo ay lalong ilapit, i-conform sa imahe ni Kristo. Okay? Ito ang pag-uusapan natin ngayon, siguro ngayong Sunday at next Sunday. Kasi ang sanctification ay isa sa pinakamahalagang bagay na maintindihan natin. Hindi tayo ganito kung hindi dahil sa aksyon ng Diyos
na hiniwalay niya tayo mula doon sa karumihan. Nakita nyo ang isang bagong mananampalataya? Anong sasabihin niya sa'yo? Tatalikuran ko na yung kasalanan ko. Bakit napunta sa kanya yung kaisipan na yun? Di ba? Paano sa kanya napunta yun? Natatalikuran ko ng kasalanan ko. Kasi naiintindihan niya na yung pinagmulan niya ay doon, na, let's use the word, it prompts, no? Napaprompt nun yung galit ng Diyos. Alam niya kung bakit tayo napunta sa impyerno. Alam niyo yung dahilan nun, yung kasalanan. Kaya bilang isang bagong mananampalataya, ang marinig mo sa Kanya, ayoko na bumalik doon. Kasi yun yung nakapagpahamak sa akin. Yun yung dahilan kung bakit si Kristo namatay. Dahil sa kasalanan na yun. Yun ay isang ebidensya na ang isang tao ay pinalaya na ng Diyos. Kasi malaya na siyang pumili. Malaya na niyang pinipili na tumalikod sa kanyang kasalanan. No? Yun yung tinatawag natin, set apart. Hiniwalay ka ng Diyos sa mga bagay na yun. Paano yan? Meron pa rin kaisipan. Meron pa rin talaga. Di ba? Meron pa rin. Dahil habang may katawan ka, maghahanap ito. Di ba? Maghahanap ito. Itong katawan na to. At yun yung mga bagay na pinipigilan natin araw-araw. Di ba? Maramdaman mo lang na minamaliit ka ng isang tao, tataas na yung dugo mo. Tataas na yung galit mo, di ba? Nagmumotor ka, binusinahan ka ng malakas ng kotse, hahabulin mo ngayon. Bakit? Bakit? Kasi yung katawan natin ang nagdadala sa atin sa kasalanan. Nandiyan. Kaya mga kaibigan, hindi tayo completely maaalis sa kasalanan habang nasa mundong ito pa. No? Bakit? Kasi habang may katawan tayo, nandoon ang tawag ng kasalanan. Pero, pagdating natin doon sa huling topic natin, pagtapos ng sanctification, yung tinatawag na glorification. Ang glorification ay ang kumpletong salvation ng Diyos. Yun ang completion. Yun ang goal. Yun ang ending natin. Pag namatay na tayo sa buhay na ito, natapos na yung ating takbuhin sa buhay na ito, haharap tayo sa Diyos. Hindi na tayo pa magkakasala. Hindi na tayo iiyak. Wala nang sama ng loob. Wala nang galitan. Wala nang sakitan. Bakit? Nasa piling na tayo ng Diyos. Aalisin na tayo sa mundo ng kasalanan at ibabalik tayo kasama niya, isasama niya tayo doon sa kung saan tayo pupunta, kasama ng Diyos. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, kung hinihiwalay ka ng Diyos, makikita mo sa iyong sarili. Kung dati nakaharap ka sa kasalanan, nakatalikod ka sa Diyos, ngayon, nakatalikod ka sa kasalanan, nakaharap ka sa Diyos. That's sanctification. Napakaganda na makita natin, mga kaibigan at mga kapatid, ang tinatawag nating sanctification. Ito ay trabaho ng Diyos. At, pangalawa, ito ay kailangan nating gampanan. Okay? Parang, pag merong exam, no? Pagka merong exam, pwede ka makapasa doon, di ba? Nag-pray ka sa Diyos, Lord, help me makapasa. Nag-pray ka lang. Hindi ka nag-review. Makakapasa ka kaya? Makakapasa ka kaya? Hindi. May gampanin tayo. Diba? Sa sanctification, tinutulungan tayo ng Holy Spirit na i-conform ang sarili natin kay Kristo. Pero kung hindi ka susurrender sa Holy Spirit at patuloy mo titigasan ang puso mo, humarap ka ng humarap sa kasalanan, hindi ka magbabago. Kaya hanggang hindi mo bibitawan yan na kasalanan mo na yan, hindi ka mababago ng Diyos. No? Clarification. Yung tinatawag nating justification ay
ang pagdideklara sa atin ng Diyos na walang kasalanan. Kasi nabayaran ka na ni Kristo, binayaran na ni Kristo yung lahat ng kasalanan mo. Kaya napatawad ka na ng Diyos. At dahil napatawad ka na, wala ka nang babayaran kasi bayad na. Binayaran na ni Kristo. Dineklara ka ng walang kasalanan. Ang sanctification ay parehas ng justification. Simultaneously sila nangyayari. Nung naligtas ka, you are saved, forgiven, justified, and sanctified. Okay? Yun yung nangyari sa atin. Nung ikaw ay manampalataya. Tandaan niyo yun. Justified and sanctified. Pinawalang sala ka ng Diyos at maliban doon, ikaw ay hiniwalay ng Diyos sa karumihan. Note, we are declared not guilty and also been set apart from sin. Lagyan mo yan doon ng not. Not guilty. Okay? Next point, dahil merong mga nagsasabi, so dahil dineklara ka na ng Diyos na walang kasalanan, kaya ka niya ihihiwalay sa kabanalan. Dahil dineklara ka na ng Diyos, okay, wala ka ng kasalanan. Ngayon, ihihiwalay na kita para ikaw ay sumunod, papunta doon sa conforming sa image ni Christ. Ang problema ito yan. Hindi po ganon ang pinapakita ng Biblia. Ang cause ng ating justification, kung bakit ka diniklarang walang kasalanan at kung bakit ka hiniwalay ng Diyos sa kasalanan, ay hindi dahil sa dalawang ito or interchangeably, hindi po ganon. Ang dahilan, itong pangatlong point natin. Parehas ang justification at ang sanctification resulta ng ating pakikiisa kay Kristo. No? Ito yung isang bagay na siguro hindi nyo pa masyadong malalim na napipicture out. Bakit? Dahil bihira ka makakarinig ng preaching tungkol dito sa union na ito. Pag tayo ay nanampalataya, ang marinig natin, ikaw ay niligtas. Ito yung mga benefit. Ito yung mga benefit na matatanggap mo. Pinatawad ka na, ikaw ay ligtas na, ikaw ay diniklara na walang kasalanan kasi may nagbayad na. Diba? At ngayon, ikaw ay ihihiwalay ng Diyos, ikaw ay gagawin niyang anak. Yun ang mga narinig natin. Pero, mga kaibigan at mga kapatid, sa Ephesians chapter 1, malinaw doon na tayo, natanggap natin yung mga blessing na yun dahil tayo ay nakay Kristo. So higit sa lahat, dapat maintindihan natin, lahat ng mga blessing na meron tayo ngayon sa ating kaligtasan, hindi dahil may ginawa ka, kung hindi dahil nakay Kristo ka. Yun ang titingnan natin sa sanctification. Bakit? Kasi sa sanctification, doon natin malalaman na kaya pala tayo hiniwalay ng Diyos dahil nakay Kristo na tayo. Yun lang ang rason kung bakit ka nakabalik sa Diyos, dahil nakay Kristo ka. Yun lang ang rason kung bakit ka napatawad ng Diyos, dahil nakay Kristo ka. Di ba? Hindi si Kristo hiwalay sa'yo, ay idadagdag si Kristo sa akin. Mali. Si Kristo yung ilalagay sa buhay mo, kapalit ng iyong buhay, dahil nung namatay siya sa krus, dala niya yung buhay mo, yung kasalanan mo, nung siya ay namatay sa krus. Kaya makakabasa kayo ng verse, buried with Him. Namatay tayo kasama niya. At tulad ng kanyang pagkabuhay, kasama rin tayo mabuhay. Yun ay isang parte ng sanctification. Hiniwalay tayo ng Diyos sa kasalanan at ibinigay niya sa atin ang kanyang righteousness. Ito yung maganda dyan. Gusto ko makita niyo to. Ano yung binigay niya sa atin? Pera? Hindi. Hindi rin kayamanan.
ang binigay niya na kabanalan ay hindi kabanalan na kung anong bagay o konsepto o ideya. Ang binigay niyang kabanalan, si Kristo. Binigay niya sa atin si Kristo. Kaya ang isang tao, tatalikod siya sa kasalanan, hihiwalay siya sa kasalanan. Bakit? Kasi na kay Kristo na ako. Kasi nanampalataya na ako kay Kristo. Kasi, nung nakilala ko si Kristo, ang kasalanan pala ang nakapagpahamak sa akin. Kaya yung kabanalan na yon, si Kristo yon. Yung pagmamahal na natanggap mo, si Kristo rin yon. Di ba? Lahat ng bagay na natanggap mo dahil kay Kristo. Kaya sinasabi ng Biblia, na kay Kristo tayo. Isa tayo kay Kristo. No? Makikita natin yung lahat dito. Lahat ito ay resulta ng ating union with Christ nung tayo ay nanampalataya doon sa ginawa niya sa krus para sa atin. Ibig sabihin, kinuha niya yung kasalanan natin, na-receive natin yung righteousness niya, namatay tayo kasama ni Kristo sa kasalanan, at nabuhay tayo kay Kristo sa bagong buhay na ito. No? Sanctification is a big picture. Pero ang prayer natin, mabuksan natin lahat ito. At mabilib kayo sa kadakilaan ng trabaho ng Diyos sa bawat isa sa atin. Napakaganda ng kanyang tinrabaho. Let's use the word, tinrabaho. No? Siya mismo. Bakit? Physically niya binayaran. Hindi siya work from home. Na nasa bahay lang siya. Andun siya sa kalangitan. Tapos, okay, gagamit ako ng tao dyan na mamatay. Hindi. Yung anak na mismo, siya mismo, yung bumaba. Physically, tinrabaho niya yung kaligtasan natin. Kaya, sa sanctification, tinrabaho niya yung ating pagkakahiwalay mula sa karumihan at basura ng kasalanan. Pag-usapan natin ang dalawang klase ng sanctification. Itong dalawang klase ng sanctification na ito ay totoo sa ating mga Kristiyano. Okay? Ang dalawang klaseng sanctification na to, bakit siya dalawa? Kasi dalawang picture yung paghihiwalay sa atin sa kasalanan papunta sa kanyang holiness. Dalawang picture yon. Una, yung tinatawag natin na definitive sanctification. Pangalawa, yung tinatawag nating progressive sanctification. Ang definitive sanctification, ito po, ang Diyos ang tumabaho nito. Hiniwalay tayo ng Diyos sa kasalanan, kaya malaya na tayo ngayong piliin ng Diyos at makapagpatuloy sa ating buhay kasama siya. Yung progressive sanctification ay ang trabaho ng Diyos gamit ang Holy Spirit para tulungan tayo sa ating araw-araw na pamumuhay na ikonforme tayo saan? Sa kabanalan at imahe ng kanyang anak. Ibig sabihin, sa bawat araw na pagdadaanan mo, bukas pagkagising mo, Lunes, papasok ka ng opisina, nandun ang Holy Spirit, tumutulong sa'yo. Pag dumating yung mga bagay, sitwasyon at problema, lalabas ang iyong karakter, ang iyong mga hindi ka nais-nais na mga attributes, attitude at characteristic, at kung paano ka makitungo sa mga tao. Hindi lang yun, pati yung mga kasalanan na yun pala ay nakatago lang sa iyong puso. Mga kasalanan na nasa isip mo, lalabas yun lahat. Tutulungan ka ng Holy Spirit para magbago doon. That's progressive. Hindi yun natatapos. Kailan matatapos yun? Pag tayo ay nasa piling na ng Panginoon. And that's glorification. No? Kaya, progressive yun. Tuloy-tuloy. Continuous. Yun yung tinatawag na progressive sanctification. Pero, bago tayo makapasok doon, kailangan muna tayo ihiwalay ng Diyos sa kasalanan papunta kay Kristo. Ito yung tinatawag nating definitive sanctification. Pwede mo dyan doon may labas? Definitive sanctification, ibig sabihin ng salitang definitive is final, conclusive, no? Ito na yung once and for all, wala nang iba, no? Isang beses lang. Wala nang idadagdag pa. Pag ginawa ito ng Diyos, wala nang kailangan pang idagdag pa diyan.
That's what we call definitive. Ito na yon. The definitive sanctification. Ang definitive sanctification is the once and for all action that God did to separate man from sin and its power. Hindi nyo ba alam pagka sinabi nating may kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan, ibig sabihin nun, merong realidad sa isang tao na alam niyang pag namatay siya, pagbabayaran niya ang mga kasalanan niya. Yan ang realidad ng buhay. Yan ang pinapakita ng kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Pag ikaw ay namatay, alam mo na pagbabayaran mo yung mga kasalanan mo. That's the power of sin and death. Pero po, ang sanctification, dito pinakita na hiniwalay pala tayo ng Diyos mula doon sa kasalanan, sa kapangyarihan ng kasalanan, as a consequence ng kasalanan. Ito ay trabaho ng Diyos. At makikita natin ito sa ating mga Bible sa Romans chapter 6, verse 1 to 11. Kung ang definitive sanctification is a once and for all action na ginawa ng Diyos para ihiwalay tayo sa kasalanan, ano ang basihan? Ano ang basihan na ito ay talagang once and for all? Ano ang basihan na tayo ay hiniwalay talaga ng Diyos? Romans chapter 6 verse 1 to 11, babasahin natin, the biblical basis for definitive sanctification. Diyan na kayo, say amen. Romans chapter 6 verse 1 to 11 lang muna for now, for today's video. Okay? Simulan natin sa verse 1. Diyan na kayo, say amen on your Bibles please. Diyan na? How about the others? Babasahin po natin, no? Una, verse 1. Ano ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Hindi yan statement tulad ng ano sinasabi ng iba na grace may abound more. Hindi yun. Ito ay question, para questionin. Magpapatuloy ka pa ba sa kasalanan? Para yung grasya ng Diyos ay humaba pa? Ano yung sagot sa verse 2? Wag nawang mangyari. Wag nawang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano tayo mabubuhay doon? Yun yung question ni Paul sa mga mananampalataya. Kung namatay ka na sa kasalanan, paano ka pa mabubuhay sa kasalanan? Bakit? Paano pa natin masisikmura na gumawa ng mga kasalanan na ginagawa natin nung tayo ay mapapahamak pa sa impyerno? Diba? Alam mo nang bangin ito, pero nung niligtas ka sa bangin, paano mo masisikmurang bumalik pa ulit doon? Kahit ako, hindi na ako tatapak kahit na malapit pa doon sa lugar na yun. Alam ko may bangin doon, pupunta pa ako. Diba? Paano ka pa mabubuhay doon? Yun ang tanong ni Paul sa verse 2. On verse 3, o hindi nyo ba nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Ano ibig sabihin ng tungo sa kanyang kamatayan? Ibig sabihin, tayo ay nabautismuhan. Hindi yung water baptism Ito yung baptism na ginawa ng Holy Spirit sa atin na dinikit tayo kay Kristo. Ang identity natin ay dinikit kay Kristo. Nung nanampalataya ka, ang ginawa ng Holy Spirit ay it is as if ikaw ay namatay kasama ni Kristo doon sa krus. Yung lahat ng benefit na ginawa niya 200 years ago ay ibinigay sa iyo yun lahat na parang natanggap mo. Na parang ikaw ang gumawa, pero hindi ikaw ang gumawa nun. Sino ang gumawa nun? Si Kristo. Kaya parte siya ng buhay mo. Ididikit ang iyong identity sa Panginoong Kristo.
Kaya nabautismuhan tayo tungo sa kanyang kamatayan. Spiritual baptism. The baptism of the Holy Spirit. Nung tayo ay nanampalataya, idinikit tayo kay Kristo. Yung identity natin. Verse 4. Sabi sa verse 4, kaya't kayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama. Gayon din naman kayo, tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Verse 5, sapagkat kung tayo'y naging kasama niya na katulad ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Sabi sa verse 6, nalalaman natin na ang dating pagkatao ay kasama niyang ipinako. Nakita niyo yun? Ibig sabihin pala, yung ating lumang pagkatao na mahal ang kasalanan ay ipinako na kasama ni Kristo upang ang katawang makasalanan ay mawalan ng bisa at upang tayo'y hindi na magpaalipin pa sa kasalanan. Tawag ng ating laman. Diba? Para mawalan ng bisa yung tawag ng laman sa'yo. Every time na merong tawag ang iyong katawan na gumawa ng kasalanan, pinapaalala sa'yo dito na ano? Na kay Kristo na tayo. Itong mga sangkap, ang iyong kamay, ang iyong mata, ang iyong tenga, ang mga sangkap na yan, wala na dapat kapangyarihan yan sa'yo. Hindi ka na dapat mapipilit niya na gumawa ng kasalanan. Bakit? Kahit na ganun kalakas yung tawag sa'yo ng kasalanan, nandun ang isip mo at puso mo na ano? May Kristo na may Diyos na. Kaya ngayon maglalaban yung sarili mo. Gusto ko talaga gawin to. Kaso Kristiyano na ako eh. Nagpapanggaan yan. Ngayon ang tanong, ano pipiliin mo sa dalawang yun? Di ba? Dahil hindi na tayo alipin ng kasalanan. Kaya may kalayaan ka ng pumili. Verse 7, sapagkat ang namatay ay pinalaya mula sa kasalanan. Namatay. Hindi naman tayo namatay. Pero namatay tayo kasama ni Kristo. Yung pagkamatay niya, isinama tayo doon. Natanggap natin yun nung tayo ay nananampalataya. Subalit, kung tayo'y namatay, nakasama ni Kristo, sumasampalataya tayo na mabubuhay din kasama niya. Nalalaman natin si Kristo ay nabuhay mula sa mga patay, ay hindi na mamamatay, ang kamatayan ay wala ng paghahari sa Kanya. Kung ganon, sapagkat ang kamatayan na ikinimatay niya ay Kanyang ikinamatay sa kasalanan ng minsanan. Anong minsanan? Ibig sabihin nun, isang pagkakataon lang. Hindi na yun mauulit. Hindi na madadagdagan pa yun. No? Hindi na madadagdagan pa yun. Hindi na siya mapapako pa ulit. Di ba? Pag nagkasala ka, hindi na siya mapapako pa ulit. Di ba? Isang beses niya lang yung ginawa. And lastly, verse 11, gayon din naman kayo. Ituring ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Breakdown natin. Nagsimula si Paul sa statement na ganito. Okay? Kung may notebooks kayo, isulat nyo ito para masundan nyo yung pagkakasunod-sunod ng ipinipresenta sa atin ni Paul sa Romans chapter 6. Para makita ng bawat isa sa atin kung papaano ni Paul ginawang argumento na kailangan ng Kristiyanong maintindihan na hindi ka nalinis, naligtas sa pamamagitan ng sarili mong mga gawa. Kung hindi, ikaw ay isinama. Sulat nyo itong mga bagay na to. Nagsimula si Paul sa importanteng statement na to. Sabi niya,
Sa verse 2, we believers already died to sin. How can we live in it any longer? Nagsimula siya sa ganung question. Kung mananampalataya ka na, ibig sabihin, ikaw ay namatay na sa kasalanan. Kaya paano ka pa mabubuhay pa? Diba? Paano ka pa mabubuhay pa? Doon sa kasalanan na yon. Yun yung sabi ng verse 2. No? Pinakita sa atin ni Paul kung anong ibig niya sabihin ng pagiging patay sa kasalanan. Pinakita niya mismo dito sa mga verses na ito. Sa verse 3, believers are people who are baptized into His death. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, number 3, kung nakasunod kayo, number 3, nung nanampalataya tayo, namatay na tayo sa kasalanan. Sabi dyan sa verse 4, when He died and was buried, namatay tayo kasama niya. At tayo ay inilibing kasama niya. As we are put into union with Christ into His death. Ano ibig sabihin nun? Nung si Kristo po ay namatay, kasama tayo namatay doon. Yun ang simbolo ng ating baptism. Kung bakit ka nilulubog dyan, yun ay simbolo ng ginawa ng Holy Spirit para sa'yo. Anong ginawa ng Holy Spirit? Nung nanampalataya ka, ikaw ay parang ang pagkaka-word doon ay isinama, no? Idinikit ka. Kanino? Kay Kristo. Na ang itsura mo, pinatay ang kasalanan mo, pinatay ka kasama si Kristo, at inilibing ka kasama ni Kristo para yung kasalanan mo ay manatili dun sa libingan. At tulad ng baptism natin, pagbuhat sa iyo mula sa tubig, ganun rin yung pag-ahon sa atin sa buhay na bago. No? Yung buhay na bago na to ay hindi buhay na ginawa natin, pinagsikapan natin, hindi. Binigay ito ng Diyos dahil si Kristo yung bumili niyan para magkaroon ka ng buhay. Binili niya ang buhay mong bago na saan likha? Likha sa kanyang imahe. Kaya, kung anong meron ka ngayon, isang buhay na may kabanalan, hindi dahil banal ka. Kung hindi dahil banal yung gumawa at nagbigay ng buhay na yan. Sino yon? Si Kristo. Ang buhay mo ngayon gawa sa kanyang pagkakamatay sa krus. Gawa sa kanyang tapos na trabaho sa krus. Nung namatay si Kristo sa krus, nakapag-produce siya ng bagong buhay na may kabanalan, likha sa kanyang imahe, likha sa kanyang nature, at ibinigay yun sa'yo. Kaya ang sinasabi ng isang believer, may bago na akong buhay, isa na akong bagong nilalang. Bakit? Kasi yung buhay na meron ka ngayon ay galing kay Kristo. At yung kabanalan na yon ang nakapagtutulak sa iyo na gumawa at sumunod sa utos ng Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid, pag naniwala tayo doon sa tinatawag nating tayo ay namatay kasama niya, yun ang argumento ni Paul. Kung namatay tayo kasama niya, ibig sabihin, mabubuhay rin tayo kasama niya. Bakit? Hindi naman si Kristo nanatiling patay, di ba? Nabuhay siya. Kaya kung namatay tayo kasama niya, ibig sabihin, nabuhay rin tayo nung siya ay nabuhay. And in that sense, sinasabi ng Biblia, diyan sa verse 4, hindi sa sarili nating gawa, but ang sabi diyan, when we believe, we are freed from sin. Nung nabuhay muli si Kristo, natalo niya yung kasalanan, hindi siya nahawakan ng kamatayan, at hindi lang yon. Sabi niya sa verse 4, sa pamamagitan ng kapangyarihan nino, kapangyarihan at gloria nino,
ng Diyos Ama. Ang nagbuhay kay Kristo ay ang Diyos Ama. At ang bubuhay sa iyo, hindi yung sarili mo, kundi ang Diyos Ama rin. Nakuha niyo? Ibig sabihin, hindi tayo, hindi sa ating pagsisikap, biniyayaan lamang tayo ng buhay. That's why, ito yung kanyang binigay sa atin na picture. Sa verse 4, dahil binigyan ka ng bagong buhay, malaya sa kasalanan, walk. Yun yung word dun walk. Maglakad. Lumakad ka saan? Sa bago mong buhay. Ngayon, kung hindi nyo alam na yung bagong buhay nyo ay galing kay Kristo, hindi nyo alam yung bagong buhay nyo ay likha mula sa kalinisan at katuwiran ni Kristo sa kanyang pagkamatay sa krus, walang value sa atin itong bagong buhay na meron ka ngayon. Sinasabi mo na kay Kristo na ako, bagong buhay na ako, pero ang bilis mo lang tanggapin yung mga tawag ng kasalanan, tawag ng tentasyon. Bakit? Kasi walang value sa'yo yung bagong buhay na meron ka ngayon. Pero kung iintindihin natin yung mga nabasa natin, yung bagong buhay mo yun ay hindi sa'yo. Binigay yun sa'yo. Pinroduce yun mula sa kamatayan niya. Isang malinis at isang banal na buhay ibinigay sa'yo. Para ngayon, ikaw ay malaya na sa kasalanan. Malaya ka ng pumili na talikuran yung kasalanan. Malaya ka ng magsabi sa kasalanan na, hindi ako niyan. Ayaw ng Diyos niyan. Pagsuwayan sa kagustuhan ng Diyos. Yun ang ebidensya na ikaw ay may bagong buhay na. Diba? Sinong isang samang tao na makikita mo ayaw na ng kasalanan? Nagsasabi na, ay, hindi ko na ginagawa yan Bakit? Ligtas na ako, na kay Kristo na ako Di ba? Paano nangyari yung shift na yon? Pinagtrabahuhan niya ba? Hindi. May nagbigay sa kanya ng buhay na yon. Kaya ngayon, sinasabuhay niya na. Sinasabuhay niya. Ang isang Kristiyano ay isang tao na nabigyan ng bagong buhay ng Diyos at sinasabuhay niya yung kabanalan ng bagong buhay na yon. Ganun tayo. Diba? Kaya hindi ka magtataka. Kahit hindi mo yan yayain sa simbahan, kahit hindi mo siya sabihan, kahit walang pulis na nakabantay, ang isang Kristiyano, gagawa at gagawa yan ng kabutihan. Dahil ang kanyang buhay na binubuhay ngayon, na nilalakaran ngayon, ay buhay na nagmula sa kanyang tagapagligtas. Hindi buhay na pinagtrabahuhan niya. Hindi buhay na nanggaling sa kanya na pwede siya makipagrason. Kaso, isang beses lang naman, pwede ka makipagrason sa sarili mo. Pero dahil galing kay Kristo yung buhay na ito, pag nagrason ka, isang beses lang naman, kaso nga ligtas na ako Kilala ko na ang Diyos. Ayaw nito ng Diyos. Yun ang bagong buhay natin. Nakukuha po ba natin yung point, no? Ang bagong buhay na to ay hindi sa'yo. It's God's. Dinikit ka kay Kristo, kaya si Kristo ay nasa iyo. Ang kabanalan ng Diyos ay nasa iyo. Para bigyan natin ng ending itong natin, buksan natin itong verse 6. At diyan muna tayo magtapos kasi baka sobrang daming information na ang ating napag-usapan. Let's open on verse 6, Romans chapter 6, verse 6. Magsimula tayo sa verse 5 pala, Okay? Tingnan nyo ito mabuti. Doon, pwede mo dyan pakilabas. Ito ang argumento ni Paul. Sapagkat kung tayo ay naging kasama niya na katulad ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Pwede mo doon pakilabas dyan sa ating PowerPoint. Ito ang argumento na binigay ni Paul.
Pakinggan niyo ito mabuti, tingnan niyo ito mabuti, i-reason natin ngayong umaga. Sabi ng kanyang argumento is this: kung tayo ay kaisa kay Kristo sa kanyang kamatayan, ganun rin tayo. Kung paano siya nabuhay, ganun rin tayo binuhay ng Diyos. Sagutin natin kung paano ito nangyari. How? Next doon. Sa verse 6 ito makikita. How? Paano? Paano yun nangyari? Paano nangyaring namatay tayo at nabuhay tayong kasama ni Kristo? How? Verse 6. Ito yung how. Tingnan nyo to. Ang ating old self, yung ating old nature, without the Holy Spirit, ay ipinako na sa krus kasama niya. Died with Him. Yun yung died with Him. Pinako sa krus, pinatay, nilibing kasama ni Kristo. Ganun daw yung ating kasalanan. Pero hindi lang kasalanan yung sinasabi dito. Ang sabi dyan ay ano? Ang ating sino yung self? Tayo. Yung sarili natin. Yung dati nating pagkatao, yung dating wala tayong pakialam sa Diyos, rebelde tayo sa Diyos, mas mahal natin yung ating sarili kesa sa Diyos, wala tayong pakialam sa Diyos, ay ipinako kasama ni Kristo. At pinatay kasama niya. At inilibing kasama niya. Para saan? Next. Sa verse 6 rin ito. Para ang ating katawan na may kasalanan ay ano? Wala ng epekto. Mawala ng epekto sa atin. Hindi mawawala yung kagustuhan mo sa kasalanan. Hindi yun mawawala. Pero wala na siyang epekto. Bakit? Kasi kaya mo na siyang pigilan. Kaya mo na magsabi ng no. Kaya mo na sabihin na, ano ba yan? Ayusin mo ang sarili mo. Diba? Kaya mong i-correct ang sarili mo. Bakit? Kasi malaya ka na kay Kristo. Malaya ka na sa Panginoong Jesucristo. Kaya kaya mo nang sabihan, this is an internal battle. Ito yung tinatawag nating warfare. No? Ang bilis na magsabi, talikuran mo kasalanan, talikuran mo yung ganito, huwag ka na magganito. Pero ang laban hindi doon. Ang laban nasa loob natin. Yung kagustuhan ng laman mo na gawin yung kasalanan at yung bagong nandyan sa'yo na sinisigaw sa buong katawan mo na kay Kristo ka na. Nilibing na, pinatay na yung dating ikaw. Kaya meron ka ng kalayaan pumili at talikuran yung kasalanan na yun. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, ang sabi dito, that our body of sin can have no effect. Be destroyed, ang word dyan, done away with. Why? Bakit? Ito ang rason. Nasa verse 6 pa rin ito. At ito yung pinakamaganda. Ito yung rason. Kung bakit kailangan patayin ng Diyos ang ating mga lumang sarili. Why? So that, tingnan niyo to, we would no longer be slaves to sin. Yan ba? Yan ang dahilan ng lahat. Ang dahilan kung bakit kailangan mamatay, ipako ang ating sarili noon kasama ni Kristo, dahil kung hindi, hanggang ngayon alipin ka pa rin ng kasalanan. Brother, never naman ako naging alipin sa kasalanan eh. Alam mo kung bakit yun ang iniisip mo? Kasi masaya
maging alipin ng kasalanan. Hindi ka iiyak pag alipin ka ng kasalanan. Puro kasiyahan to. Bakit? Kasi ito yung mga bagay na galit ang Diyos na ino-offer ng mundo para wasakin ang katawan mo, wasakin yung mga nasa paligid mo, ihiwalay ka sa katotohanan, kaayusan at katuwiran. Ganun ang kasalanan. Lahat ng alipin ng kasalanan ay masaya. Sa ngayon. Sa ngayon. Pero mga kaibigan, nung nakilala mo si Kristo, ang hirap. Bakit? Kasi umaalis ka sa naturalisa mo. Tinatalikuran mo yung nakasanayan mong saya. Hinahanap mo yung saya ng kasalanan. Na yung bagong buhay na meron ka ngayon, sinisigaw, talikuran mo na yan at sumurrender ka sa Diyos na galit sa kasalanan at ang tanging magliligtas sa iyo sa mundong ito. Nakita niyo yun? The reason is so that we would no longer be slaves to sin. Nakuha po ba natin, mga kaibigan at mga kapatid? Nakuha ba natin? No? Napaka-importante na maintindihan natin ang pagkakaisa natin sa Panginoong Kristo ay hindi isang basta lang na ikaw ay nahaligtas. Hindi. Sanctification is God's work para hilain ka doon. Ito yung picture natin eh. Hinihiwalay tayo ng Diyos mula doon sa basura ng kasalanan. Pero nakayakap tayo. Ayaw natin. Pero hinila tayo ng Diyos papalayo doon. Kaya ngayon, kaya mo nang tanggihan yung alok ng basurang yon. Mga kaibigan at mga kapatid, ito ay totoo sa lahat ng mga Kristiyano. Ikaw ang makakapag-reflect sa iyong sarili. Lord, nasulit ko ba yung katotohanan na nasa iyo ako at nasa akin ka? Hindi ba ako pwedeng, di ba? Nag-pray ka pa eh. Hindi ba ako pwedeng isa lang? Pagbigyan mo na ako, Lord. Wala na yan, no? Wala na yung bagay na yon. Meron na lagi po lumalabas sa isip mo, galit ang Diyos dyan sa mga bagay na yan. Huwag mo nang gagawin yan. Huwag mo nang sisikapin pa na subukan. Bakit? Mga kaibigan at mga kapatid, at the end of the day, lahat tayo will be accountable. Hindi ka pwede magsabi, si brother nga ganito, nakita ko nagaganyan. Bakit kami hindi pwede? Pwede rin, pwede mo gawin. Gawin mo, pero lahat tayo ay accountable sa ating buhay. Ang sabi ng Bible sa Proverbs, the Lord hates the way of the wicked. Kung paano mabuhay ang mga masasama, galit ang Diyos. Pero, natutuwa ang Diyos at mahal ng Diyos yung mga sumusunod sa katuwiran. Kaya kahit na mag-isa ka na lang gumagawa ng maayos, magpatuloy ka. Bakit? Hindi naman natin gustong mapasaya yung mga tao eh. Ang gusto natin ay makasunod sa Diyos. At dito sa nabasa natin, ang makakatulong sa atin gumawa nun, walang iba kundi sino? Ang Diyos. Kaya lumapit tayo sa Panginoong Diyos. Okay? May natutunan ba this morning? Okay? Grabe, ang lalim, pero pag nabasa natin sa Biblia, napakaganda pala. Napakalaki pala ng binigay sa atin ng Diyos. Wala tayong pwedeng ipagmayabang. Talagang nakayakap tayo sa kasalanan, hinila tayo ng Diyos. Di ba? Gustong-gusto natin doon sa basurang yon. Let's all stand up and let's go to the Lord in prayer. Para magkaroon tayo ng 5-minute break. Let's pray. Lord Heavenly Father, we thank you this morning sa inyong kabutihan,
sa doctrine of sanctification, kung saan nakita namin, Panginoon, na kung hindi nyo kami, Lord, hinugasan at kinuha sa karumihan, Panginoon, patuloy pa rin kami doon. Pero dahil binigay nyo inyong anak, at binigyan nyo kami, Lord, ng bagong buhay, nagkaroon kami, Panginoon, ng bagong buhay sa inyong harapan, na pwede kami, Panginoon, tumanggi sa kasalanan, malaya sa kasalanan, at malayang piliin kayo, malayang sumunod sa inyo, nang hindi constrained ng anumang temptation. Lord, lahat po ito binabalik namin sa inyong harapan. We thank you, Lord, sa inyong kabutihan. We thank you, Lord, sa inyong grace, sa sanctification na binigay niyo, Panginoon. Lahat ito pinapasalamat namin. Nalangin po kami na ang inyong pangalan lamang ang may taas, wala ng iba. Sa pangalan ni Jesus aming tagapagligtas, the people of God say, Amen. Amen. Let's have a 3 to 5 minute break.